Aquarius, hi! Welcome to Mystic Queen PH. Titinan natin ang energies for you ng New Moon in Cancer ngayong June 25, 2025 at 6:31 p.m. Philippine time. Ayan, so if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading, and also please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Okay, so for you, Aquarius, lalo na yung mga Aquarius rising, this is happening in your 6th house of your health, your daily routine. So, maaring meron kang isa-set na bagong activity, or you're setting intentions pagdating sa kalusugan mo, na maging healthy ka, stronger, maaring meron kang bagong routine na gagawin, no, sa pang-araw-araw mo. Like for example, magja-jogging ka, exercise ka, you will eat healthy, you will also be maaring meron kang redecoration na gagawin, pagre-rearrange ng mga gamit sa bahay, decluttering, yan, paglilinis, pag-organize. Meron lang tong challenging aspect sa Saturn tsaka sa Neptune, which is in your 3rd house. Okay, so third house is your communication, your friends. This is also your thoughts. So maari kasing ang issue kasi dito is yung pagte-take mo ng action, okay? Kasi pwede mong iset yung mga plans mo, yung mga goals mo, mga gusto mong gawin para mai-organize mo yung mga ginagawa mo, yung mga task mo, or yung mga goals mo. Pero, kasi itong energy ni Neptune is about illusions, or minsan parang you're just thinking about it na, kaya mong gawin, or gagawin mo pero pwedeng ma-distract ka, no? Yung pwedeng maiba yung focus mo, yung attention mo. Saturn is also here kasi si Saturn hindi siya masaya sa energy ng Aries, no? Because Aries is about, action, setting intention, setting goals, and having Neptune and Saturn here, conjunction pa sila, no? Medyo nag-conflicted sila. So, you have to pay attention pagdating sa mga sineset mo na goals. Make sure na realistic siya. Kasi halimbawa, kung gusto mong bumalik sa pag-exercise, or pag-diet, ganyan, or having a healthy diet, pwede kasi yan na nasa isip mo, okay, ito yung gagawin ko, pero pag ikaw tinamad, no? Yung parang, saka na, bukas na lang. Ganon. Yung parang lagi kang day one, hindi ka nagpo-progress, 'di ba? So, that is something that you need to look after, 'di ba? And new moon kasi is like planting seeds, no? Pagsisimula, pagpupunla. So, sa buong 6 months na yan, dun mo makikita kung ano yung magiging progress mo, ano yung magiging resulta nun. By January 2026, you will see the results ng pinaghirapan mo. Kaya nga mas maganda na mas committed ka, no, sa mga gusto mong gawin for yourself, at pay attention sa magiging distractions mo, o yung mga gagawin mong delays, procrastination, dahil yun yung maaring makaapekto sa pag-achieve mo nung goals mo tsaka nung dreams mo. Okay? Also, although meron tong positive aspect sa Mars, which is in Virgo right now, may opportunities ka to be more active, more active ka. This is also you investing on, kumbaga nag-i-invest ka sa sarili mo. Okay? Also, maaring merong influence sa'yo na tumutulong or tutulong sa'yo para mag-push sa'yo to the limit, or parang mag-encourage sa'yo na gawin yung mga goals mo sa buhay. Let's say, for example, your partner, romantic partner, friends, or someone in the family na alam kung ano yung mga plano mo sa buhay, no? At halimbawa, pinaalam mo sa kanila na gusto kong maging healthier, gusto kong mag-exercise, gusto kong magkaroon ng healthy diet, healthy lifestyle.
So, sila naman yung magpapaalala sa'yo na, oh, akala ko ba, ganito yung gusto mo. 'Di ba? So, at least you have support from people na naniniwala naman talaga sa goals mo. Okay? Kasi ang isa sa magiging kalaban mo rin dito yung sarili mo. Okay? Kasi meron tong challenging aspect sa yung first house, which is about yourself. And Pluto is in your first house right now, which is about transformation. Although mahaba tong transit na to, pero same degree kasi yan, so pwedeng magkaroon kayo ng magkaroon ng parang pressure, no? Pressure, irritation, challenge sa'yo na yung tipong ikaw mismo yung sisira sa ipinangako mo sa sarili mo or sa goal na isinet mo sa sarili mo. So, you have to be more committed. Ite-test yung commitment mo rito. Oo, Aquarius. So, kung gusto mo na makakita ka ng resulta, magandang resulta, no? Sa goals na isi-set mo ngayon, especially on your health, on your career. This is also career house rin kasi 6th house is your work, your daily routine, ano yung pinagkakaabalahan mo, 'di ba? So you have to be more committed, more consistent, no, sa gagawin mo. Okay? Kasi yung iba sa inyo pag nagbago yung isip nyo, wala na. Nadidistract na kayo. Naiiba na yung priorities ninyo. Okay, let's see what else. What other message for Aquarius? The moon. You may feel moody, no? Or parang meron ditong somehow may doubts, no? So iwasan niyo na mag-doubt kayo sa sarili niyo na kaya niyo kasi kaya niyo naman talaga. Kailangan lang talaga ng push. Kailangan lang ng inspiration diyan. Ten of Pentacles. This is also your goal, no? Magkaroon ng stability sa iyong finances. Magkaroon ng abundance sa mga needs mo, no? Sa resources. Abundance ng resources that you need. Uy, Ten of Cups. So, this is also about love. This is family. So, some of you are supported by your family. Merong mga naniniwala talaga sa mga kakayanan nyo. And that is important, no? Na, ano man yung goals na isa-set ninyo, may nakaabang, may nakamonitor sa inyo. And eventually, no, kayo rin naman ang magbe-benefit nito as well as your family. So, you have to stay committed sa mga gusto nyong pagbabago na gawin sa inyong sarili. Yung iba naman, maaring magkakaroon kayo ng interes sa paghahalaman, pag-aalaga ng halaman, or meron kang bagong libangan. Oo, na, alam mo tong libangan na to, you have to make sure na talagang magiging committed ka rin dito. Kaya lang may times kasi na, di ba nga, kaya nga siya libangan kasi parang gagawin mo lang siya kapag ikaw ay bored, no? So, dapat talaga gusto mo yung ginagawa mo. Hindi yung parang, ay, nagka-interest ka kasi parang, naengganyo ka lang, no? Nung kaibigan mo or nakita mo sa social media, pero hindi mo naman pala talaga gusto. So, baka magsayang ka lang ng resources or pera pagdating doon. Tapos, after a few days, ayaw mo na. Kasi, you feel, parang pakiramdam mo, responsibility na siya. Hindi na siya libangan. Oo. So, pay attention to that. Okay, what else? Anong moon message for you? Believe in the impossible. Yes. May mga goals ka, minsan parang inisip mo imposible or ang hirap i-achieve. Pero yung commitment mo kasi ang ite-test dito. Kung committed ka sa sarili mo, committed ka sa mga pangarap mo, walang imposible. 'Di ba? You are very close to achieving your goal. See, napakalapit na. Abot kamay na. Yung goals mo na yan. I mean, kaya mo siyang i-achieve kung talagang magkakaroon ka ng dedication, determination, commitment sa goals mo. Importante kasi dyan, yung commitment natin sa mga sineset natin na goals. Kasi anyone can set goals. Like, okay, everyday magsiset ka ng goals, pero hindi mo pala siya kayang gawin. So, it's about you setting goals na realistic, achievable, at a certain period of time, at least 6 months,
para makita mo yung resulta niya talaga. 'Di ba? Hindi mo naman kailangan pahirapan yung sarili mo. Para at least nakapag-set ka ng goal na achievable para sa'yo, practical, and in the end, you will feel good about it kasi na-reach mo, nakuha mo, na-achieve mo yung goal na gusto mo. Okay? So that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.